dose of the hottest and freshest news on Balitang Hali, together with new Best Ever Sunsilk for expert touch hair. And Celine. Sa pagpasok ng bagong taon, hindi dapat mabawal sa utang. Ang solusyon, mga negosyong patok para ang pera ay mabilis pumasok. Sa hirap ng buhay ngayon, marami ang nag-iisip na magkaroon ng sariling negosyo, ngunit marami rin ang takot mag-business. Pero huwag mangamba dahil sa taong ito, positibo ang hinaharap ng pagnenegosyo. Para naman sa economy, at the same time sa business climate natin sa Pilipinas ay napakaganda. Una kasi, napakataas ng trust rating ng ating presidente. Pangalawa ay dahil yung tinatawag natin yung pagbayad natin ng loan sa world sa debt natin eh tumaas po. So ako talaga ang forecast ko for 2011 is very, very optimistic. Always remember the opportunity is out there, pero what you do with the opportunity is up to you. Pero manhigit kailanman, hindi raw dapat matakot magsimula ng negosyo ngayong taon. Pero bago pumasok dito, mas makabubuti kung ikaw ay sigurado. Walang kahit anong negosyo sa mundo ang nadadaan sa milagro. Para ito'y mapagtagumpayan, kailangan ito'y pinag-iisipan at pinaghahandaan. Never ever get into any business that you do not understand, no matter how profitable it may be. Hindi na nangulugan na kumita ang kapitbahay mo, yung ka-office-mate mo, ay mangyayari rin sa'yo. Kasi ang chances for you to lose money on your first venture of business ay napakataas. Para kay Chinkitan, isang wealth coach at may akda na class na for richer and for poorer, isa raw sa mga dapat isaalang-alang ay kung may market ba ang negosyong iyong napupusuan. Sa madaling sabi, may bibili ba ng iyong produkto? Para sa taong 2011, definitely, I have a fearless forecast na lahat ng dapat na negosyo na pasukin nyo ay related sa mga old age. When I say old age, yung mga senior citizens. Anything that this segment of people buy, talaga lumalaki. Baby boomer industry yan. Malaking daw ang potensyal na patuloy na pumatok sa taong ito ang mga negosyo may kinalaman sa kalusugan at kagandahan. Dahil sila ay tumatanda, ayaw nila tumanda, ayaw nila kumulugot ang kanilang mga skin, yung mga iba, pampapuputi, di ba? Pampakinis, di ba? Yan ang gusto nila. Kung mapapansin mo, 10 years ago dito sa atin, wala pang masyadong mga fitness center, pero ngayon talaga nagkalat ang dami na. Dati walang spa, di ba? Pero ngayon, ang dami ng mga spa. Bukod sa mga fitness, spa at wellness centers, hindi rin magpapahuli ang mga beauty and health products at ang paraan ng pagbenta. Pinakapatok daw ang direct selling o ang direktang pagbibenta ng produkto sa pamagitan ng mga brochure o catalog. Ang direct selling kasi ay napakaliit lang ng puhunan. At kagandahan pa dito sa mga direct selling company and business, pwede kang kumita ng unlimited income. And it also gives you the freedom of time. Marami o taong nakita na talagang naging milyonaryo sa ganitong klase ng negosyo. Matagal nang nauso ang direct selling dito sa bansa, pero bakit nga kaya lalo ito magiging in ngayong taon? Whether you like it or not, because of the stressful lifestyle of most people, na gustong talaga ng tao convenience na eh. Like for example, delivery of product, gusto nang dinadala na sa bahay nga. And that's what the direct selling industry is doing. Door-to-door selling. Ang kagandahan pa, pwede mo itong gawin kahit kailan at kahit saan, sa bahay man o sa opisina. Pero dapat daw ay pag-ibayuhin ang pag-iingat kung ikaw ay papasok sa ganitong negosyo. Kung medyo high-tech naman ang negosyo sa tingin mo'y bagay sa'yo, napakalaki daw ng posibilidad na lalo pang mag-boom ang negosyong gadget, lalo na mga cellphone. Maraming pagbabago at maraming pang negosyo na lalabas dito. Definitely, ang mga cellphone makers will really be more innovative. Palagay ko ng dagdag ng mga features. Pero ang pinaka-sureball daw sa lahat ay pagkain. Ang pinaka-hot daw na food business ngayon ay ang food cart franchising. Kung mapapansin nyo, lately, na dumami na talaga ulit yung pinatawag natin ng mga food cart. Kasi una, maliit lang po una, very portable, at saka abot kain ng mga masa. Basta may tamang kaalaman at drive na magsimula at magpalago ng isang negosyo, hindi raw malayong magiging matagumpay ka. Pero may dapat pa tayong tandaan. Abangan to the beat. Sikreto sa tulog na mahimbing, ibubunyag na namin.